Magandang araw po sa lahat. Welcome to my YouTube channel, Dexter Works. Ang gagawin po natin ngayon ay paandarin natin itong motor na galing sa junk shop. At para umandar ito, meron tayong tatlong titingnan dito. Unang titingnan natin dito ay kuryente, gasolina at saka yung compression para umandar. At bago yan, intro muna tayo. At ngayon, ang gagawin natin dito mga kaworks, paandarin natin itong motor na galing sa junk shop. At matagal na itong nakatambak at nakatambay mga kaworks. Ngayon, subukan natin na paandarin kung aandar pa ba ito. Ayan, walang response at ayaw umandar itong motor mga kaworks. Ngayon, titingnan natin dito sa kanyang ignition coil kung may kuryente pa. Tatanggalin lang muna natin ditong spark plug cap. At ngayon, para malaman natin na may kuryente ba itong high tension wire o itong ignition coil, ang gagawin natin dito ay itutok lang natin itong ignition coil tapos i-kick. Walang kuryente kasi hindi siya nag-spark dito sa kanyang dulo. Kaya una natin gagawin at titingnan natin dito sa kanyang stator coil, itong primary coil niya dito sa loob mga kaworks. Meron itong isang wire dito na kulay itim na may stripe na red. Ito po yung kanyang primary coil. Ito po yung nagsusupply ng kuryente patungo doon sa kanyang CDI. Ito po siya mga kaworks. So, itong isang wire dito sa kanyang CDI socket. Itong kulay itim na may stripe na red. Ayan, ito po yung primary coil niya. Galing po ito sa stator dito sa kanyang flywheel. Kaya susubukan natin ito. Ito troubleshoot natin ito mga kaworks. Kung may kuryente ba itong lumalabas. May lalabas ba ako na kuryente dito sa kanyang primary coil. Tutok natin tapos sabay kick. Ayan, dapat mag-spark siya kung may kuryente siya. Ayan, walang spark dito mga kaworks. Tsaka hinawakan ko na mga kaworks. Dapat kapag hinawakan natin ito, makukuryente tayo. At ngayon walang kuryente na lumalabas kasi ayaw mag-spark. Saka hinawakan ko na rin yung dulo ng wire, wala pa rin, hindi ako na kuryente. Kaya ang ibig sabihin nito ay sira na yung primary coil niya. At para masiguro mga kaworks na sira na talaga, kailangan natin gamitan ng multi-tester. Ayan, kunin natin yung, babasahin natin yung kanyang resistance. Dapat ganito sa mga kaworks, so kung walang putol, pumapalo siya mga kaworks. Ayan mga kaworks, hindi siya pumapalo yung tester natin. Ibig sabihin sira na itong ating primary coil dito. Kaya ayaw maglabas ng kuryente si ignition coil. Kasi dapat yung resistance niya dito sa primary coil ay umaabot siya sa 600 ohms up to 800. Kaya ang gagawin ko dito mga kaworks ay papalitan ko itong kanyang CDI ng 4 pins. At i-convert natin ito sa battery operated or 12 volt DC. Ito na mga kaworks, yung 4 pins na CDI or battery operated or 12 volts DC na CDI. Itong CDI ng Lipan mga kaworks, 4 pins po ito. At ito po yung pagkakaiba nila mga kaworks. So, i-compare natin dito sa dating CDI niya, itong kulay green na socket at maliit na CDI. Itong 5 pins. Itong 5 pins kasi ito yung merong primary coil o merong rewind na tinatawag. At itong 4 pins battery operated po ito, or dito po siya kumukuha sa accessories wire ng kuryente. Tsaka ang advantage po dito mga kaworks ay hindi na tayo magtatanggal ng stator coil assembly. Ang gagawin lang natin dito ay i-convert natin itong kanyang CDI socket na standard. Tatanggalin natin itong, huhugutin natin itong dalawang wire. Itong wire na black na may stripe na white at saka itong black na may stripe na red kasi hindi na natin gagamitin yung black na may stripe na red. At itong black na may stripe na yellow, ito po yung patungo sa positive ng ignition coil. At saka itong blue na may stripe na white, galing po ito sa pulser. At itong green wire ay galing po ito sa body ground or sa ground ng kanyang battery. At itong black na may stripe na white dito mga kaworks na wire ay ito po yung magsisilbing positive supply or 12 volts mga kaworks supply ng ating CDI.
na 4 pins o pang battery operated. Kasi ang silbi nitong black na may stripe na white dito sa kanyang CDI ay kill switch po ito dati. Na kapag in-off nyo yung susi ninyo ay mamatay yung inyong motor kasi magkukontak itong ground at saka itong kill switch niya. Itong black na may stripe na white at saka itong black na may stripe na red. Ito po yung primary coil o galing po ito sa stator doon sa kanyang flywheel. At ito hindi na natin to gagamitin, tatanggalin na natin ito. Kasi ang gagawin natin dito sa kanyang CDI ay i-convert natin ito sa battery operated or 4 pins mga kaworks. Tatanggalin ko lang muna itong kanyang mga pins dito mga kaworks. Itong wire dito. Kasi disregard natin itong black na may stripe na red. Hindi na natin yan gagamitin. At ang gagamitin natin dito ay itong black na may stripe na white na wire. Kasi ito yung magsisilbing positive supply o 12 volts dito sa ating bagong CDI. Itong ating 4 pins na CDI o pang battery operated o 12 volts DC na CDI. Ang advantage po dito mga kaworks ay hindi na tayo magtatanggal ng side case cover dito sa kanyang flywheel at saka itong stator coil mga kaworks assembly. Kailangan lang mayroong kuryente na lalabas dito sa kanyang source, sa kanyang main supply dito sa kulay pula na wire dito sa kanyang ignition switch para masiguro natin na gumagana yung regulator, yung nagsisilbing charger niya dito. Ayan, gumagana yung regulator at saka itong accessories wire, itong kulay itim na wire dito sa kanyang susian, kailangan may lalabas na kuryente. Ayan, subukan natin. Ayan, meron lumalabas na kuryente mga kaworks. Okay na to mga kaworks. Pwede na natin itong i-convert kasi okay pa yung kanyang charging dito sa kanyang motor. At ang gagawin natin dito ay ito lang yung ililipat natin, itong black na may stripe na white na wire, ilalagay natin dito sa kulay itim na wire dito sa kanyang susian. Ayan, paisahin natin siya dito mga kaworks kasi ito yung galing dun sa kanyang CDI socket. Yung hinugot natin na wire, yung kulay itim na may stripe na white. At ito po yung karugtong niya mga kaworks. Dito siya papunta sa ignition switch. At okay na mga kaworks, gumagana yung accessories wire niya dito mga kaworks sa kanyang susian. Merong lumalabas na kuryente na 12 volts. At dito susubukan na naman natin dito sa kanyang CDI socket kung may lalabas ba na kuryente dito sa kanyang black na may stripe na wire. Ayan, merong lumalabas na kuryente mga kaworks. Ngayon, saksak ko na muna itong kanyang CDI dito sa kanyang socket para masubukan natin. Subukan natin mamaya kung aandar na ba ito o mayroon na bang kuryente na lalabas. Kasi kanina walang kuryente na lumalabas dito. Ayan mga kaworks, napakalakas na ng kuryente. At saka ayaw ito yung umandar kanina kasi walang kuryente. Ngayon, ibabalik ko lang muna itong kanyang spark plug cap. At saka nga pala mga kaworks, lilinisin lang muna natin itong kanyang spark plug. Lilinisin ko lang ito mga kaworks. Ayan, malinis na at saka i-adjust lang natin yung spark plug gap, yung clearance nya. Ayan, na-adjust ko na mga kaworks. Balik ko lang muna to para masubukan natin mamaya mga kaworks. Lagay ko lang muna tong kanyang spark plug cap. Ayan. At dahil galing po ito sa junk shop, itong motor na to ay kailangan nating linisin itong kanyang karburador. Tatanggalin ko lang muna to. Ayan, natanggal ko na itong karburador. Lilinisin ko lang muna to. Kasi kapag nakatambay at nakatambak ang motor, kapag merong gasolina ay magkakaroon siya ng parang lumot o magiging sticky siya dito sa loob at magkaroon ng corrosion. Kaya minsan mangyayari masisira ang karburador. Ito na, tapos ko nang nalinisan itong karburador. Ibabalik ko na ito
dito sa kanyang manifold. Ilagay ko lang muna tong kanyang slide piston dito sa itaas. At ayan, lagyan ko lang muna to ng tornilyo. Dalawa po itong tornilyo niya dito sa kanyang carburetor. Saka itong fuel cock, lagyan ko lang muna to ng mga tornilyo. Ingat-ingat sa paglagay nito kasi medyo maliliit itong tornilyo niya. Dahan-dahan lang tayo sa pagigpit ng tornilyo niya dito para hindi siya malustred. At ngayon mga kaworks, ito na yung pinaka-exciting na part. Susubukan na natin itong motor. Subukan natin paandarin. Paandar pa kaya ito? At sa wakas, umandar na rin sa mahigit 10 kick o 10 padjak bago ito umandar. Mahigit 10 padjak ang mga kaworks. Sa wakas mga kaworks, umandar na rin. At maraming salamat po sa inyong panonood. Huwag kalimutan na mag-like, share, and subscribe to my YouTube channel, Dexter Works. At pakipalo na rin yung Facebook page ko, Dexter Works pa rin. Salamat po sa inyong suporta mga kaworks. Dahil sa walang sawa ninyong pagsuporta sa YouTube channel ko ay malapit ko nang makuha itong requirements ni YouTube na 1,000 subscriber at saka 4,000 watch hours. Maraming salamat po. Utang ko po sa inyo ito. Okay na. Peace out.